Yung taong kahit sa gitna ng maraming mga problema, kumakapit pa rin sa Kanya. Yung mga taong kahit todong nasaktan, nakapagpapatawad pa rin naman. Yung mga taong kahit sobrang nahirapan, ay hindi nawawala ng pag-asa, bagkus ay nagbibigay pa ng pag-asa sa iba. Yung mga taong ganyan, kainggitan mo. Kasi tayo, darating ang pagkakataon, anumang iwas ang gawin natin, pwede tayong malagay sa mahirap na sitwasyong ito. Kailangan natin ng pananampalataya. When I heard people sending messages, mag-aral kang mabuti, magtapos ka, dapat umakyat ang mga magulang mo sa stage, study harder, gano'n. Parang wala man lang nagsabi, magpakabait ka, mas magiging mapagmahala na ka, mas magdasal ka, mas magsimba ka. Di po ba, nasanay na tayo ng ganito mula pa noon. Sa kasabihang, ang pinakamahalagang maibibigay na pamana ng magulang sa anak ay edukasyon. Tama? Di nga. Kung ganun pala, dapat kalalabas pa lang sa sinapupunan ng anak mo, dapat binigyan mo na ng ballpen at papel. Dapat binigyan mo na ng libro, pinag-aral mo na. Yun naman pala pinakamahalaga eh. Kaya ba hindi mo na siya tinuturuang magdasal? Kaya ba hindi mo na siya in-encourage na magsimba? Nang ipinanganak ang anak mo, ang unang ginawa mo, nagpasalamat ka sa Diyos. Nasa sinapupunan palang pinagdarasal mo na yan. Paglabas yan, kinusan mo yan, pinabindisyonan mo yan, isinimba mo yan. Pinabinyagan mo yan. Kasi alam mo, na more than anything, ang pinakamahalaga, yung anak mo ay mapalapit sa Diyos. Mahalaga ang edukasyon. Dapat tayong mag-aral talaga. Pero wag mong kakalimutan ang relasyon sa Panginoon. Aanin mo ang taong nag-aral pero walang pakikipagkapwa-tao. Aanin mo ang taong nag-aral pero walang relasyon sa Diyos. Aanin mo ang taong nakatapos pero pag dumating ang mga pagsubok at unos, ang buhay ay kanilang tinatapos. Aanin mo ang anak na titulado at edukado pero walang respeto sa iyo. Ibang nag-aral, pero mas lalong iba yung taong may malapit at malalim na relasyon sa Panginoon. Mag-aaral lang mabuti yan. Sinisigurado ko sa iyo. Mas magiging mabuting anak yan. And in the future, mas magiging mabuting asawa yan. Kahit na umuulan, magsimba ka, magdasal ka araw-araw, magpasalamat ka, humingi ka ng tulong sa Kanya. Gawin mo yung dapat kahit walang gumagawa. Gawin mo, hindi lang yung gusto mo, kundi kung ano ang gustong mangyari ng Panginoon na ipagawa niya sa iyo. Kasi darating ang pagkakataon, may mga mangyayari sa buhay mo na hindi mo maintindihan. Ang kailangan mo, yung karunungan ng Panginoon, yung magtiwala ka sa Kanya.